Muli tayong makibalita mga kapatid sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na mga kapatid na pinag-uusapan ngayon ng Kongreso. No? So kakapasok lang, tinuro na mga media at Kongreso na bulabog ni Senator Bato at Attorney Panelo ka Eric Badoy mga tol. Ito yung trending at mainit na pinag-uusapan ngayon dahil nga doon sa contempt no nung dalawang mamamahayag mga kapatid ng SMNI. So itong balitang to ay mula kay Pinas News Insider mga kapatid. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video mga kapatid. Huwag mo kalimutan subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary tulad nito. Huwag na po nating patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa tila pumutok sa galit at harap-harapang sinapol ang Kongreso at Attorney Panelo tila nagbigay ng babala sa Kamara patungkol sa di umano'y panggigipit sa prangkisa ng SMNI. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Yung mga mamamayan na pagtatagni-tagni nila mga tol, na parang pinag-iinitan daw ang SMNI dahil dito ay nagkakaroon ng programa si PRRD, mga kapatid, no, si FPRRD. Diba, alam nyo naman, itong nakaraan, diba, pinag-uusapan nila, gusto nilang papasukin muli ang ICC para maimbestigahan ang war on drugs dati ni Duterte. Tapos ngayon ay gusto nilang pag-resignin si VP Sara, diba, at binabanata ng mga Duterte. So ngayon, dahil etong SMNI, mga kapatid, eto sabi-sabi lang naman, no, dahil dito ay nagkakaroon ng exposure at paglabas o programa si dating President Duterte. Eto naman daw ngayon ang binabanatan mga kapatid. No, ito ay hindi natin pinatotohanan o pinasisinungalingan mga kapatid. No, pero yun ay sabi lang naman ng taong bayan. Ikaw, ano sa tingin mo, no? Comment ka sa baba. No, so tuloy natin 'to. At ito na nga mga kababayan, SMNI News Anchor na si Ka Eric Celis at Dr. Loren Badoy nakalaya na matapos makulong sa loob ng Kongreso. Ngunit patuloy pa rin ang laban dahil patuloy pa rin ang hearing ng House Committee on Legislative Franchise sa prangkisa ng SMNI matapos ipag-utos ni PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles ang isang resolusyon na suspindihin agad ng MTC ang prangkisa ng SMNI dahil sa di umano'y pangluloko at pagpapakalat ng mga maling balita at patungkol sa di umano'y maling balita sa 1.8 billion travel expense ni Speaker Martin Romualdez at marami di umano itong nilabag sa prangkisa ang SMNI. Kaya Senator Bato de la Rosa hindi napigilan ang sarili na magbigay ng kanyang buong suporta sa SMNI patungkol sa pagsuspende ng prangkisa nito at naniniwala ito na ang tanging SMNI lang ang totoong may malasakit sa taong bayan. Ayon pa sa kanya, yung SMNI, napakalaki ng naitulong lalong-lalo na sa ating NTF-ELCAC. Talagang yan ang radio station na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Dapat yan ay suportahan natin sa mga hidwaan nila doon sa lower house. Kung mayroon man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang kailangang gawin na naayon sa batas. Napakalaki, sobrang laki ng naitulong talaga ng SMNI pagdating dyan sa ating counter-insurgency effort, unquote. At hindi rin napigilan ni Attorney Panelo na magbigay ng kanyang pahayag na tila babala sa Kongreso dahilan sa tila panggigipit nito sa prangkisa ng SMNI. At ayon pa sa kanya, Kamara de Representantes, tignan nyo naman ang kalakaran ng inyong mga ipinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Mukhang hindi ho makatao yan. Tama na yung binigyan nyo sila ng leksyon at idemanda nyo kung talagang merong kasalanan
para malaman natin kung meron ngang kasalanan o wala, sapagkat yun ay in the realm of speculation pa lamang. Ang hukuman lang ang makakapagsabi kung meron bang paglabag sa batas. At saka alam po ninyo, hindi maganda na idadamay po ninyo ang network SMNI. Huwag niyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsa ng protesta ng maraming kababayan natin. We do not want to reach that point where there will be again activism in this country. And quote, Kita po ninyo ang kagandahang dulot ng SMNI in our fight against the CPP, NPA, NDF. What is your stand po, sir? I am strongly supporting SMNI dahil alam ko sinusugal ng SMNI yung kanilang lahat ng resources, pati na rin yung kanilang buhay, yung kanilang safety ay ng kanilang buhay. Kailan sinusugal para sa laban dito sa CPP, NPA, NDF. So kaisa po ako ng SMNI. Kung saan papunta ang SMNI, nandoon din ako. Kaya kung darating man yung cancellation ng prangkisa ng SMNI, darating man yan sa punto na makapasa sa lower house at pupunta doon sa amin sa Senado, well, maasahan po ninyo ako na alam ko what SMNI is doing. Sir, aside from you, we have also other comrades doon sa Senate na nakita ang kagandahang dulot? Well, some of our comrades are just silent, but alam ko yung pulso ng kanilang puso. Alam ko kung saan sila nagsasahin. Sir, mensahe po ninyo sa lahat ng viewers ng SMNI worldwide. Sa ating mga viewers ng SMNI worldwide, kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas ngayon ng SMNI, well, I am with you. I am with you. Walang iwanan ito. Kasama po niyo ako sa mga pagsubok na yan. And just hope and pray na malusutan natin yung pagsubok na yan. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Fight lang, tuloy lang ang laban. Kasi kapag tayo mawalan ng lakas ng loob, sino makikinabang? Yung mga kalaban natin sa kaliwa. Silang mamamayagpag kapag wala ng SMNI. Dahil isa lang ang nakikita kong istasyon na talagang sympathetic to the cause of this country, kundi ang SMNI. Yan lang nakikita ko. Yung iba, meron pinapakita pero hindi kasing tindi ng pinapakita ng SMNI kung gaano nila kamahal ang ating bansa. Kaya andyan po ako, kasama niyo ako palagi. Gusto ko malaman ang pulso ng mga manonood. Dito lang sa ating channel, mga tol. Mga nanonood dito. Kayo ba? Saan ba kayo Saan ba kayo kampe? Doon sa mga sinasabi ng mga kongresista o yung pagkakapanalo ng SMNI, mga kapatid, no? Sa tingin ninyo, mga tol, sino sa kanila ang may punto at nararapat na panigan, mga kapatid, no? Pwede kayo mag-comment sa ibaba, share ninyo yung inyong opinion. Tignan nyo itong mga mambabatas natin sa Pilipinas, mga lods. Instead, mag-focus sila na gumawa ng batas para makatulong sa mga mamamayang Pilipino. Di ba? Instead, mag-isip sila ng mga inisyatibo nila para kahit papano yung mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay mabigyan ng magandang benepisyo, kahit papano tulong. Pero ano ang ginagawa nila ngayon? Ayon, hinahanting nila yung nagtatanong sa kanila. Hinahanting nila ngayon yung mga nagbabatiko sa kanila. Di ba? Andun sila, no? Hearing ng mga walang kakwenta-kwentang mga tanong. Di ba? Mga walang kakwenta-kwenta. Nasasayang na lang ang oras nila. Di ba? Tingnan nyo nga ang ginagawa nila ngayon. Pinapatahimik nila si Ka Eric. Kinulong pa nila, pati si Badoy. Tanggalan nila ng prangkisa ang SMNI. Iki-question na nila si Kibuloy. Di ba? Buti pa kayo, no? May mga time pa kayo dyan. Di ba? Ang laki-laki ng time nyo. Hiyang-hiya naman sa inyo. Ang ating presidente at vice president na nagkakasakit na nga sila sa kakaatupag sa Pilipinas. At heto kayo, saving your reputations kuno. Heto kayo, pinoprotektahan. Di ba? Yung Prince Charming yung si Tambaluslos. Grabe, no? Grabe talaga. Posibleng rason kaya pinag-iinitan ngayon ng SMNI dahil sa ugnayan nito sa mga Duterte. Yan yung sinasabi natin kanina, no? Yung sinasabi ng taong bayan na posible nga daw rason na kaya pinag-iinitan nila ang SMNI dahil may programa rito dati may programa rito ngayon ang dating Pangulong Duterte, mga tol. Well, ano lang naman, no?
Kumbaga parang pinagdududahan lang nila mga tol. Pero ano sa tingin ninyo, no? Kasi ang sabi lang naman, nagtanong lang naman daw sila eh, di ba? Nagtatanong lang naman daw sila eh. Doon sa travel expense ni speaker. So ito todo daw pagtatanggol etong mga kongresista. Well mga kapatid, hindi natin binabanatan ng kongreso ha. Tayo'y nakikinig lamang sa mga balita at opinyon ng iba't ibang mga tao. At tayo, after natin mapakinggan sila, nagbibigay lang din tayo ng commentary at nagtatanong lang din naman sa inyo. No, sa inyo mga tao rin, no? So tuloy natin. Ito ang komento ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa isinasagawang mga hearing sa Kamara na layong ipasuspinde ang prangkisa ng SMNI. Unang-unaan niya, ang SMNI ang tanging ginagamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang plataforma upang ito ay makapagsalita tungkol sa iba't ibang issue ng bansa. Tanda na lalo Ang ni nakikita Digong. natin, napag-iinitan ang SMNI sa si Pastor Siki Buloy sapagkat unang-una identified siya kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang anak naman ni FPRRD na si kasalukuyang Vice President Sara Duterte ay nakikitang isang malakas na katunggali sakaling tatakbo ito sa 2028 national elections bilang Pangulo. Actually mga Lods, yun. 'Di ba? Yun lang naman yung talagang main reason nila eh. 'Di ba? Kasi saan ba sila nagsimulang pumalag? Nung ni-request ni former President Duterte, 'di ba, na isa publiko ang pondo nila, 'di ba? Open the book. 'Di ba? And ayun na, 'di ba? Kumbaga connect na, no? Question na yung billion travel funds ni Romualdez. Ayun, no? Domino effect. But the main reason here, kasi nga ang SMNI is one of the platform na ginagamit ni PRRD, no, ni former President Duterte to speak, to share. 'Di ba? Kaya they want na talagang i-shut down, no, ang SMNI. Kaya hinahanapan na nila ngayon yan ng butas, hinahanapan na nila ngayon ng violations, no, which is hindi pa naman pasok ang prangkisa, 'di ba, ng SMNI. Pero yun na nga, no, pinagpapatuloy na nila yung ganyan kasi of course, ang akala siguro nila pag wala na ang SMNI, pag na-shutdown na ang SMNI ay makakaganti na sila. Ang akala siguro nila, 'di ba? Kumbaga malilin lang nila ang mga tao sa pinaggagawa nila. Pero sa totoo lang mga Lods, tayo Filipinos, no, tayo sambayan ng Pilipino ay nakatingin lang, 'di ba, sa Kongreso. 'Di ba? Kumbaga tinitingnan lang natin sila kung ano ba yung mga pinaggagawa nila na which is sobrang nakakatawa. Sobrang nakakatawa kasi isa lang naman ang nakukuha nating ibig sabihin sa lahat ng mga 'di ba ginagawa nila eh. Una, pinoprotektahan nila si Martin Romualdez. Kasi 'di ba issue naman 'yun ni Martin Romualdez eh. Si Martin Romualdez naman yung tinanong, 'di ba, at binatikos sa bilyon-bilyong, 'di ba, travel expense niya. Ooh. Pero tingnan niyo ang mga kongresista, 'di ba? Grabe, no? To the So parang ano rin, no? Parang nagiging makatotohanan yung sinasabi ng iba na ang speaker daw ay parang Diyos dyan at talagang kung sino speaker dyan, kapit tuko daw yung mga ano. Eto, hindi rin galing sa akin to mga tol ha. Eto ay naririnig lang naman natin sa iba't ibang mga nagsasalita, di ba? Kasi nga, yung mga kongresista may mga proyekto at mga project yan, di ba? At kailangan maaprubahan yung mga budget nila. Kaya talagang todo ano sila diyan, kampi sila diyan sa kung sino man ang speaker, no? Yun ay narinig lang naman natin mga tol. Pero dito sa napapanood natin, parang malapit sa katotohanan nangyayari, no? Hindi naman pala yung mga kongreso mismo isa-isa ang tinanong kundi yung speaker lang di ba? So dahil dun daw sa billion travel expenses na normal naman nating naririnig yan sa mga batikos kay PBBM, batikos dati kay Duterte, mahilig daw mag-travel ganyan kahit na may business travel naman, di ba? So ano sa tingin niyo, no? Tuloy natin. the rescue. 'Di ba? To the rescue, 'di ba? Kay tambaluslos. Pangalawa dito, 'di ba, yung pag-question ni former President Duterte, 'di ba, yung mga pondo nila saan napupunta at pagsabi ni former President Duterte na ang pinaka-corrupt na institusyon ay ang Kongreso. Now, parang china-challenge lang ni former President Duterte, 'di ba, na kung talagang transparent kayo, kung talagang malinis kayo, open the book, ipakita nyo sa tao. Pero anong ginagawa nila?
Wala, nasaktan sila, napaka-defensive nila, at kung ano-ano ang mga pinaggagawa na nila ngayon. Grabe no, ang goal ngayon ng Kongreso hindi na gumawa ng batas para matulungan ang mga Pilipino. Ang goal na nila ngayon, protektahan si Romualdez at linlangin ang mga tao para makalimutan natin ang ni-request natin sa kanilang isa publiko kung saan na pupunta ang pondo ng taong bayan. Nako. And walang masama magtanong, walang masama mag-request kung saan na pupunta ang pondo nila kasi tayo, taxpayer tayo. 'Di ba? At tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Dapat maging accountable nga sila. At yun na nga mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo dito sa mga napapanood natin, no? Talagang ma-issue ngayon ng Kongreso, mga kapatid, no? Ay. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.